Ako si Ray. Tara, samahan mo ko sa kwento ng trabaho at aral ng buhay. Ngayon pala ay bibisita ako sa isang site for site verification. Kaya agad kong inimpake lahat ng mga gamit na kailangan ko, kasama ng mga papel na kailangan ko rin papirmahan. May kailangan kasi ako i-confirm kay PM regarding sa upcoming project namin para mas smooth na yung mobilization namin once na na-deliver na yung materials. Buti na lang nagalat ako ng extra time for travel kasi alam kong traffic na papuntang Commonwealth sa mga oras na to. Kaya habang traffic, sinulitan namin ni Kuya Ricky ang kwentuhan para maibsan ang aming pagkainip. Sa dami ng aming napagkwentuhan, di namin namalayan na malapit na kami sa site. Exclusive subdivision pala itong papasukin namin, kaya kung makikita nyo talagang mahigpit ang security nila. Dalawa ang gate na papasukan bago ka makapasok sa main village. Ang site verification ay isang importanteng proseso para ma-sure na tama lahat ng prerequisites bago tayo mag-start. Kasi kapag may kulang o mali, tayo mismo ang magsasuffer at madedelay. At posible pang madagdagan ang trabaho natin. Kaya bago tayo mag-proceed, kailangan i-check muna natin kung kumpleto at nasunod lahat ng abang mga napag-usapan at requirements para smooth at tuloy-tuloy ang construction. Kung meron man tayong makaligtaan, tayo rin talaga ang magsasuffer at pwede tayong ma-charge. Dahil kung under construction pa yan, ang laging hinahabol ni architect at ni owner ay kung paano may tatago yung PVC o conduit sa pader. Syempre, prefer kasi nila yung static ba. Kailangan ko rin i-check yung routing namin tsaka yung equipment location sa possible obstructions. Kasi hindi lahat ng nasa plano ay nasusunod talaga. Minsan talaga ay mabibigla ka na lang at ma-on the spot na, meron pala yan? Bakit may ganyan? Teka, wala sa plano yan ah. Tapos na kami for site verification. Ngayon, on the way naman kami sa isa namang site na kailangan naming makapagpapirma ng notice of completion. Sa Silang Cavite naman, ang next location namin. Medyo mahaba-habang biyahe to. Kailangan na rin kasi namin makapagpapirma ng notice of completion sa kliyente as requirements ng aming company. For formality na rin, na before namin ma-turn over fully kay client ay nasa maayos itong condition at lahat ng scope of works namin ay nagawa na may kalidad at naaayon sa standard. Saludo rin ako kay Kuya Ricky dahil ipinagpaliban muna namin yung pag-lunch para makabot kami sa call time ni client. Nakakatuwa kasi di siya nagdalawang isip at naunawaan na syempre client first talaga muna. Nandito na pala kami sa site and by the way, dalawa pala yung project namin dito, magkapatid at magkakapit bahay. Kaya talagang gusto kong pulido at walang sablay yung aming trabaho para ma-refer pa kami sa ibang mga kliyente. After namin makapagpapirma ng NOC sa kliyente ay talaga namang naghanap kami ng makakainan ni Kuya Ricky. 2:30 na din pala kami nakapag-lunch. Masasabi kong sulit na din dahil naging successful yung lakad natin sa dalawang site. Sa mga oras na to, masasabi kong sulit yung pagod ko sa biyahe dahil satisfied si client sa gawa natin at syempre binigay ko din yung best ko para sa project. Naniniwala kasi ako sa mantra na grab every opportunity and do your best.